Sinigundahan ni Vice President Sara Duterte ang mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa bise, dapat mag-resign ang isang leader kung hindi maayos ang pag-iisip at hindi kayang mamuno. Mula sa The Hague, Netherlands, narito ang report ni Senior News Correspondent Joe Francisco. Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte na sa kinakaharap na crimes against humanity. Happy birthday to you. Ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28, kaya kinantahan siya ng mga supporter ng happy birthday. Duterte! Wish nila na mapalaya na ang dating Pangulo. Nagpunta talaga kami extra dito. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Sa birthday niya, babalik pa kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, malabong makauwi ang dating Pangulo. For the 4 crimes, no interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. At habang naghahanda ang Duterte camp sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda ring sorpresa sa araw na iyon. Hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe, yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28 ay nagkakasa ng isang Global Day of Action, panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Sa September 23 pa ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Jovi Francisco, News 5.